Kamusta na kayo mga Juan? Simulan natin ang taon ng isang matinding recap. Ito ay isang Marvel movie na ang X-Men Days of Future Past the Rogue Cut. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na pelikula at simulan na natin. Sa isang futuristic na panahon sa New York, ang karamihan sa mga mutants kasama ng mga taong tumutulong sa kanila ay tinutugis at pinapatay ng mga kalabang hindi nila matalo. Dahil rito ay sobrang dami sa kanila ang nabihag ng mga ito at walang awang pinaslang. Sa sunod na eksena sa Moscow, si Warpath ay agad na napansin ang paparating na grupo ng mga Sentinels sa kanilang secret hideout at kasama si Blink ay sinabi nila ito sa grupo nila ng mga mutants. Si Bishop ay pinasa sa baril niya ang kapangyarihan na pinahigop sa kanya ng lalaking si Sunspot. Kasama si Colossus ay naghanda na silang apat sa pagdating roon ng mga kalaban habang sina Shadowcat at Bishop ay tumakbo palayo. Ilang saglit ay nakapasok na ang mga Sentinels roon at agad na inatake ito ni Colossus ngunit nasuntok siya ng kalaban. Si Sunspot ay inatake ng apoy niya ang isa pang Sentinel habang sina Blink at Warpath ay tinulungan si Colossus na patumbahin ang Sentinel. Samantala sina Shadowcat ay biglang hinarang ng isa pang kalaban pero binaril ito ni Bishop pagkatapos sina Warpath at Blink ay agad na inatake ang Sentinel at tinulungan na makaalis roon sina Kitty. Ilang saglit ay dumating sa hideout si Bobby o si Iceman at tumulong siya na kumalaban ng Sentinel sa daan ng kanyang yelo. Hindi nagtagal ay nakapunta na sina Bishop sa isang vault at dito ay kinontrol ni Kitty ang isip niya. Sa kasalukuyan na yun ang Sentinel na kalaban ni Sunspot ay ginawang yelo ang katawan at mabilis na sinakal siya. Ang Sentinel naman na kalaban ni Iceman ay pinaliyab ang katawan at sinakal rin siya nito upang pugutan ng ulo at winasak siya. Ang isa pang Sentinel ay ginaya ang metal na katawan ni Colossus at nagawa nitong mayupi ang ulo niya sa suntok. Agad na inatake ni Warpath ang Sentinel na lalapit sa vault at tinulungan siya ni Blink ngunit nasaksak ng kalaban ang babae sa likod. Pagkatapos ay inatake si Warpath ng Sentinel ng energy beam nito. Pinasok na ng isang Sentinel ang vault pero nagtagumpay sina Shadowcat sa estratehiya nila kaya't nang inatake sila roon ng kalaban ay biglang nawala silang lahat na tila walang nangyaring pag-atake sa buong lugar. Sa sunod na eksena sakay ng kanilang X-Jet ay pumunta ang X-Men sa China. Ito ay kinabibilangan ni na Professor X o ni Charles Xavier, ni Magneto o ni Eric Lensher, ni Ororo Monroe o ni Storm, at ni Logan o ni Wolverine. Pinuntahan nila ang isang templo roon kung saan sinalubong sila ni na Bishop, ni Warpath at ng buong grupo nila. Pagpasok sa loob ay pinaliwanag ni Kitty kina Charles na gamit ang kanyang bagong abilidad ay nagawa niyang ibalik ang pag-iisip ni Bishop sa nakaraang katawan niya upang balaan sila sa paparating na pag-atake ng mga Sentinel sa kanilang hideout. Dahil rito ay nabago ang sitwasyon sa kasalukuyan na walang pag-ataking nangyari roon dahil nakaalis na agad sila sa lugar. Si Magneto ay nasabi na yon na ang paraan upang matapos na nila ang gera nila sa mga Sentinels. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Si Professor X naman ang nagpaliwanag sa lahat na ang Sentinel program ay unang naimbento ng weapons developer na si Dr. Bolivar Trask noong 1973. Pinag-eksperimentuhan niya noon ang mga mutants para sa kanyang programa pero nalaman ito ni Mystique o ni Raven kaya tinugis niya si Trask at binaril. Ngunit nagawa siyang mahuli ng mga tauhan nito at mula sa kanyang DNA na may transformation power ay pagkalipas ng 50 years ay nakalikha ang gobyerno ng mga Sentinel na kayang mag-adapt sa kahit anong kapangyarihan ng mga mutant. Kung magagawa ni Charles na makabalik sa taong 1973 ay pipigilan niya si Mystique na patayin si Trask at ilayo siya sa kanila upang mahinto ang paglikha nila ng mga makapangyarihang Sentinels. Nang sa gayon ay mapigilan nila ang gera nila sa mga ito bago pa ito mangyari. Ngunit nasabi ni Kitty na kaya niya lang magbalik ng tao sa nakaraan ng ilang linggo. Kung mababalik niya ang propesor sa 1973 ay ikawawasak ito ng utak niya. Nagpresenta naman si Logan na siya ang ibalik ni Kitty dahil sa abilidad niyang mabilis na regenerative power. Subalit sinabihan siya ni Bishop na kapag nagtagumpay siya roon ay magbabago na rin ang buong history nila na maaring ang iba sa kanila ay hindi na mapanganak o ang iba ay mamatay. Pero si Storm ay nasabing mas mainam na yon kesa ubusin silang lahat ng mga Sentinels kahit pa ibigay nila rito ang buong lakas nila. Ilang saglit ay napansin ni Professor X na sang-ayon na ang lahat sa kanilang plano. Sina Shadowcat ay sinabi kay Logan na pag nagtagumpay siya sa misyon, magigising siya sa panibagong panahon nila na siya lang ang tanging makakaalala ng kanilang mga nakaraan sa gera nila sa mga Sentinel. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Magneto na kailangan niya ang tulong ng nakaraang bersyon niya upang mapigilan si Mystique.
At si Charles ay sinabihan rin si Logan na dapat niya siyang puntahan sa kanyang bahay at kumbinsihin ang mas batang bersyon niya sa kanilang sitwasyon upang tulungan sila. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Shadowcat na ipunta ang isip ni Wolverine sa mas batang katawan niya noong 1973. Nagising siya na katabi ang babaeng si Gwen at ilang saglit ay pinuntahan siya roon ng mga tauhan ng ama ng babae. Pinaalis nila si Gwen sa silid at dahil nakipagtalik si Logan sa anak ng boss nila na imbis na maging bodyguard nito ay pinagbabaril nila siya ng maraming beses. Pero si Logan ay galit na kinalaban ang mga lalaking ito sa loob ng kwarto at mabilis na pinatumba ang lahat. Pagkatapos ay sumakay siya ng kotse ng mga lalaki at pinaalis rito si Gwen upang puntahan ang mansyon ni Charles. Sa kasalukuyan na iyon si Dr. Trask ay kinumbinsi ang mga senador na pondohan ang kanyang Sentinel program upang tugisin at ubusin ang mga mutant na malaking panganib sa kanila kaysa sa kasalukuyan nilang gera sa Vietnam. Pero sina Senator Brickman ay nasabing mahigit 20 taon nang namumuhay ang mga mutants na kasama nila at wala silang napapansin na kapahamakan na naidudulot ng mga ito kaya't nagdesisyon sila na hindi suportahan ang programa ni Trask. Sa sunod na eksena sa military camp ng Amerika sa Saigon, Vietnam, si Mystique na nagpanggap na isang colonel ay pinuntahan ang bunker kung nasaan ang mga sundalong mutants na kinabibilangan ni Habok o ni Alex Summers, ni Daniels, ni Ink, at ni Toad. Sila ay planong ipunta sa facility ng Trask Industries at ilang saglit ay pumunta na roon si Major William Stryker upang dalhin na sina Alex, pero si Mystique ay magaling na kinalaban ang mga kasamahan na sundalo ni Stryker habang nasa orihinal na anyo. Si Toad ay mabilis na kinuha ang baril ng isang sundalo, si Daniels ay pinatulog ang iba pang mga kalaban. Si Ink ay naglagay ng lason sa dalawang sundalo roon. At si Habok ay inatake si Stryker ng kanyang plasma energy. Pagkatapos ay nagmadaling pinasakay ni Mystique sina Alex sa isang military plane at agad na inalisan niya sila. Paglabas naman ng bunker ni Stryker ay nakita niyang nakaalis na sa camp ang mga sundalong mutants. Maya-maya si Logan ay nakarating na sa Xavier School at nakita niyang tinanggal na ang signage nito at nakasarado na ang gate. Pagkatok niya sa pinto ay hinarap siya ni Hank McCoy o ni Beast. Sinabi ni Logan na napunta siya roon upang kausapin ang propesor ngunit sumagot ito na wala ng propesor roon. Puwersahang pumasok si Logan ng eskwelahan at nang pinilit ni Hank na palabasin siya ay sinuntok niya ito. Ngunit mabilis na inatake si Logan ng binatilyo bilang si Beast at nagawa siya nitong mabalibag ng ilang beses sa loob ng eskwelahan. Hanggang sa nagpakita na ang mas batang Charles Xavier at sinabihan siya ni Logan na pinadala siya roon ng mas matandang bersyon niya ng 50 years mula sa future. Ngunit sina Beast at Charles ay inakalang nababaliw na si Logan. Pero nang sinabi niya rito kung ilang taon siya nagkaroon ng mutant power at kung kailan niya nakontrol ito ay naniwala na siya sa kanya. Dahil wala siyang pinagsabihan ng mga ito na nasabi pa ni Logan na sasabihin pa lang niya ang mga iyon sa kanya sa future. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Logan na kailangan niya ang tulong ng propesor upang pigilan ang gobyerno na makalikha ng mga advance na Sentinels mula sa DNA ni Mystique. Ilang saglit ay tila nais na ni Charles tumulong kay Logan at sinabi pa niya sa kanila na kailangan rin nila si Magneto upang pigilan ang babae. Ngunit si Charles ay sinabing kasalukuyang nakakulong si Eric at galit na tumanggi siyang tulungan si Logan. Pinaliwanag naman ni Hank na hindi na tinuturing ni Charles ang sarili bilang isang propesor. Mula nang iwan siya nina Eric, Raven, at ng mga teacher at estudyante sa Xavier School dahil sa lumalalang gera ng bansa sa Vietnam ay labis na ikinalungkot ito ni Charles. Naisipan ni Hank na bigyan siya ng serum upang gumaling ang spine niya. Ito rin ang ginagamit niya upang makontrol ang kanyang mutation ngunit si Charles ay nagturok ng marami nito sa sarili upang hindi na niya marinig ang boses ng mga tao sa isip niya. Ang resulta ay nakalakad na siya uli subalit nawala ang mutant power niya. Maya-maya si Charles ay naalala na pinangakuan niya noon si Raven na pananatiliin niya siya sa kanyang mansyon at mamumuhay sila ng magkasama. Kaya't pumayag na siya kay Logan at pinagplanuhan nila kung paano matatakas si Magneto sa kulungan nito sa Pentagon na ang pinaka-secured na gusali sa buong mundo. Natanong ng bida bakit nakulong roon si Magneto at sumagot sina Hank na dahil pinatay niya ang nakaraang presidente na si John F. Kennedy, pero si Logan ay nakaisip ng isa pang mutant na makakatulong sa plano nila. Kinagabihan si Mystique ay nagpanggap na si Trask at pumasok sa opisina nito. In-access niya ang sikretong mga files ni Trask at nalaman niyang pinatay at pinag-eksperimentuhan nila sina Azazel, Angel Salvador at marami pang mutants para sa kanilang mga DNA samples. Sa sunod na araw ay pinuntahan ni Logan ang bahay ng Maximoff family upang kausapin si Peter Maximoff o si Quicksilver na may supersonic speed ability. Sinabihan nila siya na kailangan nila ng tulong niya upang patakasin sa Pentagon ang isang mutant. Naging interesado si Peter rito pero nag-aalangan siya kung mapagkakatiwalaan ba niya sila. Pero nang sinabi ni Logan na mga mutants rin sila na tulad niya ay pumayag na ang binatilyo sa kanila.
Sa sunod na eksena ay pumunta na sina Logan sa Pentagon at lumihis sila ng daan papunta sa selda ni Magneto, habang si Hank na kasama ang tour guide ay ginamit ang device niya upang palitan ng TV channels ang display ng mga surveillance monitor ng pasilidad. Ilang saglit ay dinikit ni Peter sa pader ang isang bantay gamit ang kanyang duct tape at nag-disguise siyang prison guard upang magdala ng pagkain kay Magneto. Samantala si Hank ay ginamit uli ang kanyang device upang kontrolin ang sprinkler system sa kusina ng gusali. Hindi nagtagal ay nakarating na si Quicksilver sa kulungan ni Eric at binigyan niya ito ng pagkain na may mensahe sa loob. Pagkatapos ay pina-vibrate ni Peter ang mga kamay niya sa salamin ng selda upang basagin ito. Ngunit dahil rito ay nag-alarm ang buong pasilidad. Pagdating roon ng mga bantay ay mabilis na pinunta ni Quicksilver si Magneto sa elevator. Naalala naman ng binatilyo na dating may kilalang lalaki ang ina niya na may abilidad rin kumontrol ng mga metal na bagay. Sa kasalukuyan na iyon sina Charles ay nakarating na sa kusina ngunit may nakaharap sila ritong mga prison guards. Pero si Wolverine ay agad na pinatumba ang dalawang ito ng napakadali. Pagkatapos ay nakaharap nila sina Peter sa elevator at galit na sinuntok ni Charles si Eric dahil sa pag-iwan nito sa kanya noon. Subalit pumunta roon ang mas marami pang mga prison guards. Si Quicksilver ay ginamit ang kanyang supersonic speed ability upang tanggalan ng mga baril ang mga bantay ng kulungan at saktan ng mga ito ang sarili nila at iniwas niya ang maraming mga bala na tatama kina Magneto. Nang natapos na si Peter ay biglang bumagsak ang lahat ng mga prison guards ng pasilidad dahil sa ginawa niya sa kanila. Maya-maya ay nagpasalamat si Charles sa binatilyo at nagpaalam na sila sa kanya. Pagsakay ni Magneto ng private jet ni Charles ay pinaliwanag rin sa kanya ni Logan ang lahat. Ilang saglit habang nasa biyahe ay galit na kinausap pa rin ni Charles si Eric sa pag-iwan niya sa kanya noon at sinama pa ang taong pinakamahalaga sa kanya. Subalit si Magneto ay unti-unting winasak ang eroplano ni Charles habang galit na pinapaliwanag niya na sina Emma Frost, Banshee at ang iba pang mga mutants na kasamahan niya ay pinatay at pinag-eksperimentuhan na dapat ay magkasama nilang dalawa na prinotektahan. Hanggang sa sinabihan ni Hank si Magneto at dito na siya kumalma at tinigil na ang pagwasak sa sasakyan. Kinagabihan habang nasa biyahe pa rin sila ay pinaliwanag ni Eric kay Charles na hindi niya pinatay ang presidente kundi plano niyang iligtas ito. Dahil nalaman niyang isa rin siyang mutant na katulad nila. Sa sunod na eksena sa Paris, ang Vietnam General ay nakilala si Raven sa isang bar at dahil labis na nahumaling siya sa kanya ay dinala niya ang babae sa kanyang hotel room. Pero si Mystique ay binalik ang orihinal na anyo at sinakal niya ang general gamit ang paa niya hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pagkatapos ay kinuha niya ang imbitasyon ng lalaki sa Peace Treaty Summit ng Amerika at Vietnam na gaganapin roon sa Paris. Sa sunod na araw ay pumunta na ang mga general ng maraming bansa sa isang hotel sa Paris para sa kanilang Peace Agreement Summit. Agad na hinarap sila rito ni Dr. Trask upang humiling sa kanila na pondohan ang kanyang Sentinel program laban sa bagong kalaban nila na ang mga mutants. Samantala sina Magneto na nakarating na rin ng hotel ay pinatumba ang mga bantay sa gate at pumasok na silang lahat sa loob. Si Trask naman ang sinabing ang aatakihin lang ng mga sentinels niya ay mga mutants at hindi ang mga tao dahil ito ay may mutant detector ay biglang may na-detect ang device na mutant roon mula sa general ng Vietnam. Bumalik sa normal na anyo si Mystique at kinalaban niya ang mga security staff ng hotel at pinatalsik ang isa kay Major Stryker. Babarilin na niya si Trask pero dumating na roon sina Eric at nang kinuryente ni Stryker ang babae ay pinigilan ito ni Magneto ng kanyang kapangyarihan. Subalit na pagdesisyonan niyang patayin si Mystique upang masigurado ang kaligtasan nila sa hinaharap at agad na tumakbo palayo si Raven. Pinigilan ni Hank si Eric ngunit nagawa pa rin niyang iputok ang baril sa babae. Tinamaan si Mystique sa paa na kinabagsak niya sa labas. Habang si Logan ang napansin na si Stryker pala ang kasama ni Trask ay bigla niyang naalala ang pag-eksperimento sa kanya nito noon. Nagdulot ito sa kanya ng matinding trauma at ang katawan niya sa future ay biglang nasugatan sa tagiliran si Kitty. Si Trask naman ay umalis na sa lugar at si Mystique sa labas ay ginaya ang itsura ng isang babae roon. Ngunit si Magneto ay kinuha ang file ni Trask at agad na hinila sa lansangan si Mystique mula sa bala niya sa paa. Pero mabilis na inatake siya ni Hank na nagpalit na ng anyo bilang si Beast at galit na nilunod niya siya sa kalapit na fountain. Sa kasalukuyan na yun si Logan ay nawalan na ng kontrol sa kanyang dating katawan at hindi na alam kung paano siya napunta roon. Si Stryker ay umalis na rin ng hotel at maya-maya si Mystique ay nagawa ng makatakas sa lugar habang si Magneto ay ginapos si Beast mula sa mga metal na istruktura ng fountain. Pagkatapos ay pinatalsik niya ang mga kapulisan sa paligid at hinanap ang babae roon. Ilang saglit si Beast nang napansin na binobroadcast siya ng media sa publiko at kinukuhaan pa ng mga litrato ay pilit na kinalagan ang sarili sa kanyang gapos. Si Charles naman ay pinakalma si Logan at hindi nagtagal ay bumalik na siya sa kontrol ng dati niyang katawan at lumabas na sila ng hotel.
Kinabukasan ay nagpagaling si Raven ng sugat niya sa isang ospital sa Paris. Sa kasalukuyan na iyon ay napanood ni President Nixon ng Amerika ang insidente na nangyari sa Peace Summit. Pinaliwanag sa kanya ng isang general na involved rito si Eric Lensher na ang pumatay nakaraan kay President Kennedy at dati niyang kasamahan ang babaeng si Raven, ngunit hindi nila alam kung anong klaseng mga tao sila. Pero si Trask ay sinabi sa presidente na sila ay mga mutants na may mga abilidad na labis na mapanganib para sa kanilang lahat at sa buong bansa. Pagkatapos ay hinikayat niya rito na pondohan ang kanyang Sentinel program na gagamitin nila laban sa mga mutants na walang kahit isang parteng metal sa katawan at kayang ma-identify ang mga mutants sa normal na tao. Agad na pumayag sa kanya si President Nixon at plano niyang magsagawa sila ng demonstration nito sa publiko. Maya-maya si Magneto sa isang hotel ay napanood sa balita na nakakuha sina Trask ng DNA sample ni Mystique mula sa dugo nito na kumalat sa lansangan. Pagkatapos ay pinag-aralan niya ang mga parte ng Sentinel ni Trask. Nang pasakay na si Eric ng tren ay biglang pinasok siya ni Raven sa isang phone booth at tinutukan ng plastik na patalim sa leeg. Pinaliwanag naman rito ng lalaki ang buong sitwasyon nila at ang masamang plano ni Trask sa DNA niya pati na ang pagkuha nila ng blood sample niya sa Paris kahapon. Pagkatapos ay hinikayat ni Eric si Mystique na makipagtulungan sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil nais niya lang ipaghiganti ang mga kaibigan niyang pinatay ni Trask. Sa sunod na eksena sina Logan ay nakabalik na sa X-Mansion, ngunit bumalik na rin ang pagkalumpo ni Charles pati na ang telepath power niya. Agad na kinuha siya ni Hank ng kanyang serum pero kinumbinsi siya ni Logan na kailangan nila ang kapangyarihan niya upang mahanap nila si Mystique. Kahit naman nag-aalinlangan ay hindi na ininject ni Charles sa sarili ang serum. Pagkatapos ay habang sakay ng kanyang wheelchair ay pumunta sila sa underground base ng mansyon at pumasok sa Cerebro upang hanapin ni Charles si Raven gamit ito. Subalit nang sinuot na niya ang helmet ng machine ay labis na na-overwhelm siya sa mas dumaming mga boses ng mga tao at mutants na naririnig niya sa kanyang isip na kinawasak ng mga metro ng Cerebro. Pinaliwanag niya kay Logan na hindi niya magamit ang machine dahil sa labis na kalungkutan na nararamdaman niya sa pag-iwan sa kanya ng mga importanteng tao sa buhay niya. Nagdesisyon si Charles na sumuko na sa plano nila pero upang makumbinsi uli siya ay pinabasa ni Logan ang kanyang isip sa kanya. Ginawa nga ito ni Charles at nakita niya ang mga masasalimuot na nakaraan ni Logan mula sa iba't ibang panahon pati na ang mga masasayang memorya niya. Patuloy na pinasok niya ang pag-iisip ng bida hanggang sa nakaharap niya mula sa isip nito ang kanyang mas matandang bersyon sa future. Pinaliwanag niya sa kanyang mas batang bersyon na ang labis na kalungkutan na nararamdaman niya ang magpapalakas sa kanya. Kailangan na yakapin ito ni Charles upang makamtan ang napakalakas na kapangyarihan na higit pa sa iniisip niya. Ito rin ang mag-uudyok sa kanya na mangarap muli na makatulong at maligtas ang lahat. Pagkatapos nito ay nabuhayan ng loob si Charles na tapusin ang misyon nila. Samantala sa Trask Industries ay pinakarga na ni Dr. Trask ang kanyang mga Sentinels sa mga container van pero nakapasok sa pasilidad si Eric. Nang binibiyahe na ang mga Sentinels sa isang tren ay kinalas ni Magneto ang mga metal na parte ng riles at pinasok niya ang mga ito sa loob ng lahat ng mga Sentinel ni Trask sa container van. Kinaumagahan si Mystique na nasa isang airport ay kinumbinsi ni Charles mula sa iba't ibang tao sa paligid na bumalik na siya sa X-Mansion. Itigil na niya ang kanyang planong pagpatay kay Trask dahil magdudulot lang ito ng mas malaking problema sa kanilang lahat. Ngunit si Raven ay desidido nang ituloy ang plano niya upang maghiganti sa pagpatay ni Trask sa mga kaibigan nila. Pagsapit ng gabi ay tinanong ni Hank kay Logan kung nanatili ba siyang buhay sa future, subalit nasagot nito na hindi. Maya-maya ay nakita niya si Raven na bumalik sa mansyon dahil wala na raw siyang ibang matutuluyan. Ginamot niya ang sugat ng babae sa paa at ilang saglit ay nagkahalikan silang dalawa. Patuloy silang naghalikan sa sahig habang pareho nilang binalik ang orihinal na itsura nila. Ngunit nang pinaalala ni Raven kay Beast ang pag-uusap nila noon na hindi maganda ang tingin sa kanila ng mga tao ay inalisan siya ng binatilyo sa silid. Paglalim ng gabi ay nagpanggap si Mystique na si Charles at pinasok niya ang Cerebro upang wasakin ito, nang sa gayon ay hindi na nila siya mahanap. Samantala sa future, napansin ni Iceman na hindi magtatagal ay ikamamatay ni Kitty ang sugat niya. Kaya't minungkahi niya kina Professor X na iligtas nila ang makakagaya ng kapangyarihan ni Kitty upang siya ang pumalit sa babae. Ito ay si Rogue na kasalukuyang nasa Cerebro ng X-Mansion dahil pinag-aaralan siya rito ng gobyerno kung paano marereplika ang kapangyarihan niya upang makuha ang mutant power nilang lahat. Maya-maya ay pinuntahan ni Magneto at Iceman ang X-Mansion na ngayon ay ginawa ng laboratory ng gobyerno. Habang ginagabayan sila sa isip ni Professor X kung saan sila ligtas na makakadaan. Hindi nagtagal ay narating na nila ang Cerebro at tinutukan ni Magneto ang mga scientist rito ng mga matatalas na bagay. Pagkatapos ay pinahigop ni Bobby ang kapangyarihan niya kay Rogue at nagkamalay na siya.
Subalit paglabas nila ng Cerebro ay inatake na sila ng mga Sentinels sa daan. Pero si Iceman ay matapang na nilabanan ang mga ito ng mag-isa habang sina Magneto ay tumakas na ng pasilidad. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Iceman sa mga Sentinels ay ilang saglit ay napatumba na siya ng mga ito pero nakasakay na sina Rogue ng X-Jet ni Charles. Nang inatake ng mga kalaban ng harang na ginawa ni Magneto ay sumabog ang mga gas pipes ng pasilidad na kinasabog na rin ng buong mansyon. Pag-alis nilang tatlo sa lugar ay biglang may pumigil sa kanilang Sentinel pero nagawa itong patalsikin ni Professor X mula sa sasakyan nila. Subalit pagbalik ni na Charles sa kanilang secret hideout ay may naiwan na parte ng kamay ng Sentinel sa X-Jet. Nang nalaman ni Kitty kay Rogue na nasawi si Bobby ay labis na kinalungkot niya ito at agad na hinigop niya ang kanyang kapangyarihan upang palitan niya siya roon at makapagpahinga na. Sa sunod na eksena ang mas batang Magneto ay bumalik sa Pentagon at inatake niya ng kanyang mga metal na sphere ang mga bantay ng kulungan upang kunin roon ang kanyang helmet at suit. Ilang saglit ay napansin ni Hank na winasak ni Raven ang Cerebro ng mansyon pero nakaisip siya ng ideya kung saan susunod na pupunta ang babae. Pinakita ni Hank kina Charles ang binuo niyang network system upang matrak ang tatlong TV networks ng bansa. Nalaman niyang plano ng presidente na mag-demonstrate ng Sentinels ni Trask sa tapat ng White House na malamang ay dito pupunta si Mystique. Pagkatapos ay sumakay na sila ng private jet ni Charles. Pinakiusapan naman siya rito ni Logan na matapos na makita niya ang mga masasama at magagandang nakaraan niya ay pagdating ng panahon ay hanapin niya silang lahat. Gabayan at pamunuan niya sila ng mas mabuti kaysa sa dati. Maya-maya ay nakarating na sina Charles sa public demonstration ni Trask at ng presidente sa Washington. Sinimulan na niyang hanapin rito si Raven gamit ang kapangyarihan niya ngunit nahihirapan siya. Ilang saglit si President Nixon ay pinakita na sa mga tao ang mga Sentinels ni Trask na gagamitin raw nilang sandata laban sa mga mutants na tinuturing nilang matinding panganib sa kanila. Sa kasalukuyan na iyon sa di kalayuan, si Magneto habang suot ang kanyang suit at helmet ay inangat ang buong RFK Stadium gamit ang buong puwersa ng kapangyarihan niya. Hindi nagtagal ay nalaman na ni Charles kung nasaan si Mystique at nang babarilin na nito si Trask ay pinigilan niya siyang kumilos, pagkatapos ay tinuro niya kina Logan ang lokasyon ng babae. Ngunit si Magneto ay inactivate na ang mga Sentinels ni Trask at pinalipad ang lahat ng mga ito sa event na kinagulat ni na Major Stryker at Dr. Trask. Samantala sa future ay agad na napansin ni Warpath ang napakaraming carrier ng mga Sentinel na papunta sa kanila. Ilang saglit ay pinaatake ni Magneto ang mga Sentinels ni Trask sa mga taong dumalo sa event at dito na nakawala si Mystique sa kontrol ni Charles. Patuloy na umatake ang mga Sentinels sa buong lugar ng event, hanggang si President Nixon kasama ng kanyang mga Secret Service agents ay pumasok sa panic room ng White House at nakapasok rin rito si Mystique. Maya-maya nang nakalapit na ang mga carrier ng Sentinels sa hideout ng X-Men ay ginamit ni Storm ang kapangyarihan niya upang ibangga ang mga ito sa kalapit na bundok. Si Bishop naman ay hinigop ang kidlat ni Storm at inatake ang mga kalaban mula sa portal na nilikha ni Blink. Si Magneto ay pinalipad ang kanilang X-Jet palapit sa mga Sentinels at si Storm ay inatake ang makina ng sasakyan ng kanyang kidlat na kinasabog nito sa mga Sentinels sa ere. Sa sunod na eksena ang mas batang Magneto ay binagsak ang buong RFK Stadium sa Washington upang palibutan nito ang White House. Ngunit nabagsakan roon ng mga metal na debris ang propesor. Pinagbantay naman ni Eric ang karamihan sa mga Sentinels sa tuktok ng stadium pagkatapos ay pinaatake niya ang isa kina Wolverine at Beast pero buong lakas na nilabanan nilang dalawa ito. Ilang saglit ay tumakbo palapit si Wolverine kay Magneto ngunit inatake siya nito ng debris sa likod at agad na tinusok sa buong katawan niya ang mga metal na bar ng debris. Pagkatapos ay pinatalsik niya si Logan at binagsak sa kalapit na ilog. Samantala sina Storm sa future ay nang inakala nilang naubos na nila ang mga Sentinel ay biglang sinaksak siya ng isa sa likod at hinulog mula sa templo. Si Magneto ay napansin na natamaan siya sa tiyan ng piraso ng sasakyan pero ginawa niyang barrier ang mga ito sa pinto ng templo at agad na pinasok siya sa loob ni Shadowcat. Nang saglit si Bishop na inatake ng tatlong Sentinels ay hinigop ang enerhiya ng mga ito ngunit kinasabog niya ito. Matapang na nakipaglaban naman si Sunspot sa iba pang mga Sentinels sa paligid at ang ibang miyembro ng X-Men ay patuloy na binigay rin ang buong lakas nila sa pakikipagtunggali sa mga kalaban. Sa kasalukuyan na iyon ay nalaman ni Trask na may kasama silang mutant sa loob ng bunker at agad na napigilan siya ng mga agents na patayin si Trask. Ngunit si Magneto ay inangat ang buong metal na silid palabas ng White House at winasak ang pinto nito at kinutok niya ang mga baril nila sa kanila.
Samantala sa future, sa patuloy na pakikipaglaban ng bawat miyembro ng X-Men sa mga makakapangyarihang Sentinels ng gobyerno ay nagagawa silang patayin isa-isa ng mga ito dahil sa magaling na pag-adapt nila sa kanilang mga kapangyarihan. Ilang saglit si Magneto ay tinapat sa kanya ang mga kamera ng media at sinabi niya sa publiko na silang mga mutants ang kinabukasan at ang maghahari sa mundo. Kung sino man ang lalaban sa kanila ay mararanasan ang matinding hagupit ng kanilang galit katulad ng gagawin niya sa mga taong nasa harap niya ngayon. Pero si Mystique ay nagpanggap na si President Nixon at sinabing siya na lang ang patayin ni Magneto. Ang Sentinel naman na umaatake kay Beast ay biglang na-detect sina Magneto kaya't sila ang aatakihin niya. Agad na pinigilan ito ni Eric pero dito na siya binaril ni Mystique sa leeg at inatake ng ilang beses na kinabagsak niya at nag-deactivate na ang mga Sentinels. Subalit babarilin na niya si Trask at agad na pinigilan siya ni Charles at pinahintong kumilos ang lahat ng tao sa paligid. Kinumbinsi niya si Raven na itigil ang kanyang plano sa pagsabing may tiwala siya sa kanya na hindi niya itutuloy ang pagpatay kay Trask. Pagkatapos ay hininto na ni Charles na pigilan si Raven at hindi na nga niya tinuloy na patayin si Trask. Nang nakapasok na ang mga Sentinel sa hideout ng future na bersyon na Charles ay biglang nawala silang lahat roon bago pa sila atakihin ng mga kalaban. Tinanggal naman ni Mystique ang helmet ni Eric at kinontrol ito ni Charles upang tanggalin ang mga debris na nakadagan sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Magneto sa kanya at lumipad na paalis ng lugar, pati si Mystique ay umalis na rin roon. Sa sunod na eksena si Logan ay nagising sa revised timeline ng future niya sa Xavier School at nakita niya rito na buhay ang lahat ng miyembro ng X-Men, at masaya silang nagpapatakbo at nagtuturo sa kanilang eskwelahan. Pati si Jean Grey ay nakita rin ni Logan roon na buhay. Nang hahagkan niya ito ay pinigilan siya ni Scott o ni Cyclops na ang boyfriend ng babae. Pinaalala naman ng propesor kay Logan na dapat ay nagtuturo siya ngayon ng history sa mga estudyante. Pero nang sinabi niya na ang alam niyang history ay noong 1973 ay agad na na-realize ni Charles na siya ang Logan na bumalik sa nakaraan upang baguhin ang masamang future nila. Samantala ang Logan na nilubog sa ilog noong 1973 ay nakuha ng mga sundalo ni Major Stryker, ngunit ito pala ay si Mystique. Sa mid-credit scene ay makikitang si Dr. Trask naman ang nakakulong sa selda ni Eric sa Pentagon dahil sa pagbebenta ng mga sikreto ng militar. Sa post-credit scene, ang batang hari ng Egypt na si Ensabanor kasama ang 4 horsemen niya ay nagtayo ng pyramid gamit ang kanyang kapangyarihan habang sinasamba siya ng mga taong nasasakupan niya. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.